Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Private Khadija R. Sahipa, isang tausog, isang Muslim at isang babaeng sundalo po. Na-assign po ako dito sa Division Public Affairs Office noong March 20 lang po ng taon na ito. Bale po, ang dati ko pong unit ay sa 101 sa Jahitra Battalion as CMO personnel po doon. Yung isa po akong social worker po nung civilian po ako. Under po ako sa government agency po na as social worker po. Dati, nung civilian ako, akala ko po yung sundalo is, hindi ko po actually, wala po sa plano na magsundalo po talaga ako, pero kasi nga yung puso ko po is nasa tao po, nasa community po, nasa lipunan po. Kasi akala ko po pag sundalo po dapat snappy ka lagi, dapat matapang ka tingnan, dapat may dala kang baril lagi. Yung alam niyo yung parang strong, dapat strong ka sa paningin ng mga tao. Akala ko po ganun. Nung pumasok po ako at lalo na na-assign po ako sa sa CMO po, sa Civil Military Operation po, sa batalyon namin, na-realize ko po na hindi po magkalayo po yung ginagawa ko po nung civilian po ako as social worker po. Pati nung naging sundalo na po ako, na na-assign po sa Civil Military Operation po ng aming batalyon. Tapos po, may mga challenges po, lalo na po nung naging sundalo na po ako na nag-engage po sa sa labas. Sabi may mga nagtatanong po na may nagtatanong po na, bakit ka nagsundalo? Babae ka. Tapos nakahijab ka pa naman, nakahijab po, nakasuot po na ganito po. Tapos ang lagi ko pong sinasabi sa kanila na hindi po rason or hadlang po yung religion po or kung Muslim po ako, para makatulong po sa kanila po. Yung main reason ko po kung bakit po ako nagsundalo is makatulong po. Makatulong po sa inyo, sa community natin, sa lugar natin. Lalo na po dito po ako na-assign sa aking mga katribo na mga tausog. Mas na-enjoy ko pong tumulong po, lalo na po na parehas po kaming tausog, mas nagkakaintindihan po kami. Tapos yung mga tanong po dati na naririnig ko dati na, uy, bakit ka nagsundalo? Bakit hindi ka nalang nagganito, nagganyan? Sabi ko, nabago po yun. May naririnig po ako, hala, sana all po. Sana all, sundalo. Tapos nakahijab po. Tapos may mga bata pong nagtatanong sa akin na, ate, kung lalaki, sa paglaki daw po nila, gusto din po nilang maging kagaya sa akin. Para nakaka-inspire po, para nakakataba po ng puso na nagiging role model po ako sa kanila. Na may positive impact po pala yung mga babaeng sundalo po dito sa Sulu. Na dati, pag nakakarinig ka po ng sundalo, natatakot sila, nagdidistansya po sila. Minsan hindi ka pa pinapansin. Iba pa yung tingin nila sa atin, sa mga sundalo dati. Lalo na pag babae, parang yung nare-realize nila or napapaisip sila na, hala, hindi kaya delikado yun kasi babae siya. Lalo na ngayon, yung nasa isip na hindi kaya delikado yun, babaeng Muslim siya, tapos doon siya sa institution sa Philippine Army. Naiiba po yun. Parang ngayon po, hindi na ganun yung nasa thinking nila. Nasasabi po talaga nila sa akin na witness. Nag-uusap po kami ng mga tao doon po na. Sabi nila, ma'am, yung may anak ako kasi, ganito, ganyan. Gusto ko din maging kagaya mo. Gusto ko din papasukin ng sundalo. Pagkatapos niyang mag-aral daw. Sabi ko, ay, open po para po sa lahat yung serbisyo. Basta may puso ka, pwede ka po sa, sa Philippine Army. Sabi ko po. Yun po, yung pagiging CMO ko po, personal doon, yung mga engagement ko po, hindi lang po sa mga higher rankings po or matataas na estado po sa komunidad yung na-engage po namin. Hindi lang po kay congressman, hindi lang po kay mayor, hindi lang po kay baryo, kay kagawad, kay konsehal, yung mga na-engage namin.
Pati po yung mga simpleng tao po, yung kahit po napakalayo po ng lugar, nasa taas ba ng bundok or nasa gitna ng laot, na doon po sa isla. Alam niyo yun na ang sarap po tumulong gamit pong, lalo na pag naka-uniform ka, ang taas, yung pride mo as sundalo, as tausug, parang nadadala mo po na nakikita po nila ako kahit saan po na nakahijab. Dati po, parang nagdi-distance po sila, parang nahihiya, ganyan, ayaw lumapit. Tapos, through CMO po, may nagpapapicture pa po, may times po na pag nag-engage po kami sa labas, may mga bata po, or may mga dalaga, nanay, ganyan po. Nagpapapicture po talaga sila kasi na-amaze po talaga sila pag may nakikita po silang sundalong babae po sa na same din nila. Yun po. Ayun po, yun po yung mga masasarap sa feeling po. Sa naman po sa engagement. May mga challenges naman din po, lalo na po pag nagkakandak po kami ng madcap, ng mga feeding. Syempre yung may mga lugar po na malayo na kailangan mong lakarin, hindi makapasok yung KM or kailangan mo sumakay ng bangka kasi nga walang ibang daanan kundi magbabangka ka. Pupunta po kami sa mga liblib na lugar para magbigay po ng tulong. Nakakataba din po ng puso na makarinig ka po sa mga nanay na, "Ma'am, magsukol kanyo, bangbukon kanyo, di ako makapa-check up. Habaran ko, haanak ko, iwanaban ako." Para ang ibig sabihin po doon, ang sabi po ni ina doon, ni mama, ina doon na tawag nanay, na, "Ma'am, thank you daw po. Salamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa tulong nyo, hindi daw po sila makakapa-check up ng buong mag-family po. Sa sarili niya, sa anak niya at sa asawa niya daw. Kasi ang layo daw po ng hospital po. Doon, nasa bayan pa po, sila nasa isla, nasa liblib na lugar. Kaya po, sa tulong po ng CFO, sa pag-i-engage namin, sa pagbibigay po ng tulong sa mga tao, ang sarap po sa pakiramdam na makatulong ka po sa kanila, na hindi po yung tingin sa inyo as kalaban po. Yung tingin po nila sa amin doon as kakampi po. Pag nakikita po nila kami, alam mo yung word na, "Ay, nandito si na ma'am." Para ang saya-saya nila ma'am, ang saya-saya nila sir, na makakita po ng sundalo na handang tumulong sa kanila po. Tapos po, every time po nag-engage po kami sa labas, sasakay po kami sa KM, madami po kami sa taas ng KM po. Syempre, joint force na po dyan. Tapos, may mga civilian po sa labas na nadadaanan namin. Kumakaway po talaga, lalo na yung mga bata. Kumakaway po talaga sila, gumingiti. Ang sarap po sa pakiramdam na mangitian ka lang po ng mga tao po sa labas. Parang mas nakaka-inspire magtrabaho po, mas nakaka-inspire pong tumulong. Kasi hindi po siya tulad ng dati na pag makakita ng KM or sasakyan ng sundalo, tatakbo yan sila kasi natatakot sila, baka daw hulihin or baka may gulong nangyari, ganyan, may gulong mangyayari. Hindi po tulad ngayon na pag may makita silang KM, may makita silang sundalo, biglang kakaway, biglang gingiti, biglang magsasabi ma'am, biglang magsasabi ng sir, tapos sabay kaway-kaway. Parang ang sarap po sa feeling po na lahat po ng trabaho, sakripisyo ng organization natin is worth it po. Mas nakaka-inspire po. Tapos po, may times pa po na tinatanong pa nila ako, parang hindi nila, parang talaga sila, curious po talaga sila sa akin. Biglang may lalapit po sa akin na, "Ma'am, ka ma'am? Tausog ko ma'am?" Kasi may mga hijabis din po na, may mga ibang language, ibang tribe po. So, dito pa sa Sulu is tausog po talaga yung nandito po. Karamihan po. May mga iilan po na mga Badyaw, Samal po, ganyan.
Pero ako po is tausog po talaga ako. Kaya tinatanong talaga nila ako na, ma'am, tausog ka, ma'am? Tapos sabi ko, opo, tausog po ako. Hello, ma'am, amazing man, ma'am, kasi nakaano ka talaga, ma'am. Nagsundalo ka talaga, ma'am. Tapos, mabuti, ma'am, na pwede daw maghijab daw po. Loko, opo po, pwede po. Tapos po, pwede naman din po magsundalo po. Kahit Muslim, babae ka man, babae kung anong religion mo or ano, basta may puso po, pwede pong pumasok dito. Tapos sabi niya, okay ma'am, kasi na-amaze daw sila na makita po ng babae na nakahijab po. Lalo na ako, na parati ako nag-i-engage po sa labas. Ang sarap po na makakita po at makarinig po ng mga gano'n, na na-inspire po sila through sa akin po at sa mga ginagawa ng organization natin sa kanila po. Tapos po, ano po, may mga, pumahawak din po kami ng mga youth doon, mga bata. Ang daming na-inspire talaga. Parang halos ata sila lahat gustong pumasok. So, kasi nga nakikita nila yung mga ginagawa namin doon sa community. Kung ano yung mga tulong na ginagawa namin. Mga bridge, kami nagiging bridge. Tulay, di man totally sa amin nanggagaling yung tulong, at least kami yung bridge. Bakit nangyari yun? Kami, sa mga partnership po, mga doctors, mga ibang LGU, mga non-government organization, government organization. Ayun po, through sa amin sa mga partnership po, madami po kaming natulungan na din po doon sa community po namin. Kung saan po ako na-assign before po ako mapunta po dito sa division po. At nakaka-miss naman po talagang mag-engage sa tao kasi yun talaga po yung kinalakihan ko, lalo na po nung nag-aaral pa po ako. Kasi nga, isa po akong social work student dati, tapos hanggang naging social worker, tapos hanggang sa naging sundalo po. Parang, ano lang siya po, connected lang po yung trabaho ko po, naging trabaho ko po as sundalo sa kung ano po yung pinag-aralan ko po dati. Kaya po, mahal na mahal ko po yung mga community po. Mahal na mahal ko po yung mga tao sa komunidad po. At ang sarap lang po mag-engage at makarinig po ng mga positive comments po tungkol po sa atin, sa mga kababaihan na Muslim na sundalo po dito po. Bale po yung sa mga bata po na na-engage po namin, na na-inspire po namin, na gusto din po magsundalo, at sa lahat po na gustong pumasok po na sundalo po, lalo na po kung mapa-Muslim pa yan, mapa-Kristiyano po, Tausug, Bisaya, open na open po kayong pumasok po sa aming organization po. Basta may puso po, gusto nyo pong tumulong, kahit po, basta sa magandang paraan po. Open na open po kayong pumasok po sa organization po namin.